Gandang umaga, mga kaibigan. Kain tayo ng almusal na luto ng asawa ko. Ito yung salty egg, red egg. Pero salty egg ito, bigay ng kapatid ko. Ito yung longganisa, gawa ng asawa ko, homemade. Ito yung beef tapa, ang lapad ano. Yan, maraming ganyan. Gawa ng asawa ko yan. Ito yung spicy daddy, itong iyong puset. Ito yung spicy pusit, oh, yan, oh. Dami, oh. Spicy pusit, gawa ng asawa ko. O, diba? Masaganang buhay. O, ano natin? Kwento natin ngayong araw na ito. Kwento ko sa inyo yung tungkol sa eagerness na mag-aral. Yung kagustuhang mag-aral dahil mahirap lamang, pero nagsusumikap at nagkakaroon siya ng honors sa eskwelahan. Ay hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kaya kaming tatlong magkakapatid ay nagsusumikap pag-aral nung kami maliliit pa hanggang sa kami mag-kolehiyo. Ay walang maipaaral sa amin ng magulang namin. Siyempre akong panganay, ako ang unang sasabak sa kolehiyo. Yan. Noong nasa Marinduque pa kami, ang sumusuporta sa pag-aaral ko yung tiyahin namin na pinsang buo ng nanay ko, si Auntie Buena. Dentista yun doon sa high school na pinag-aaralan ko. Bago pumuntang Amerika yun, dentista yun doon. Santa Cruz Institute. Nung magkolehiyo na kami, yung lolo ko, na tatay nun, ang siya naman sumuporta sa sponsor ng scholarship namin, scholarship ko. Sa Coco Fed. Kailangan may sponsor ka dahil kung wala kang new gun, hindi ka naman magiging scholar. Uy, in-sponsor ako noon, palibasa ay apo kami. Ang asawa ng lolo yun ay kapatid ng lola ko. Dalawa kaming Cocoped scholar, yung ako tsaka yung kasunod kong kapatid, si Titet, yung Marites. Tapos yung bunso namin, study now pay later yun, nag-scholar din yun. Nag-exam din. Kala namin nung panahon ni Marcos, nung matandang Marcos, hindi na yung pababayaran, hindi na siningil. Pero nung panahon ni Cory, siningil siya. Pinabayaran. Kaya ako itakad yan sa mga mayayaman, may pera. Tamad naman mag-aral. Napagtaka ko. Sobrang katakataka na may pera ka pero ang tamad mong mag-aral. Sarap pala nito. Medyo maalat-alat na. Beef tapa ito. Lagyan natin ketchup. Ako nga nun ay nakakahiya ay. Gawa ng siyempre panganay ako. Ay sabi raw ni tatay at ni nanay, wala kaming perang pang paaral sa iyo sa kolehiyo. Ay di ako bagay, iba ang isip ko talaga ang isip ko baga talaga kailangan ako'y mag-aral. Gawa ng pag hindi ako nag-aral, hindi ako makakakuha ng trabahong matino. Ay, rebelde ako. Hindi ko maintindihan kung ipapagmalaki ko yun, ipapagmakahiya ko yung pagiging rebelde ko. Pero, worth naman, sapagkat kung hindi ako nagpagayon-gayon, hindi ako inaasikaso. Hindi ako ina-pa-enroll,
Wala. Napapayak nga niya ako pag naalala ko eh. Hindi ako inaasikaso. Ay, ako yung may mens nun. Ay, iba talagang isip ko. Nagubot-tubad ako. Tapos matakbo ako dyan sa labas ng bahay. Ay, si nanay at tatay hindi maintindihan kung paano ako hilahin, paano ako yapusin. Yan, yung mga pinsang buo ko dyan sa kalapit bahay. Nagpuntahan doon at anong nagkakagulo dyan sa inyo? Ayan nag-rebelde. Gusto raw niyang mag-aral. Yan, narinig ng Lola Regina. Sabi siya, pag-usapan na lang at i-sponsor na lang ni lolo mo. Yun, ni sponsor. Tapos nag-exam ako sa Lucena. Doon. Ang taas daw sa math. Ako'y nagtaka naman kung bakit mataas sa math. Ay di, math daw ang linya na ibibigay sa akin ng scholarship. Diyos ko po, takot ko. Statistics? Talagang hindi ko mawari. Ano kaya yung kaya ko? Talagang, ano ba ya? Siyempre, kung anong bigay sa iyo, alunokin mo yon. Yun ang talagang, pag-aralan mo maigi, maski yun ay, alam mo naman na medyo mahina ka sa math. Ay mahirap ang statistics. Talagang, inano ko. Talagang hindi ako nagbulakbol. Ang kahinaan ko lang, sa calculus. Load ako sa professor ko doon hirap ng calculus. Hindi ko maintindihan yun. Maski anong explanation sa akin ng mga classmates ko, mga engineering, mga classmates ko doon Diyos ko po. Talagang matuluan luha mo sipon. Nakatuwa talagang buhay. Pag naalala mo ang nakalipas. Harba naman ng Diyos. Nakatapos ako. Hindi naman sa pagbuhat ng bangko Kami ni Ate Elsie, yun di Luna. Kamag-anak ko yun Nag-exam kami niya ng civil service na yung bagang subprop. Yan sa Lipanto. Kung second year college kami nun, third year. Mataas ang grades namin. 84 yata o 87. Take 1 lang yun. Tapos, civil service din ako ng professional. Nag-civil service ako, nagaturo na ako sa parokyal. Civil service of 2003 yata yun. Isawa ng Diyos, 87.6. Take 1 din. Nakakatuwa talaga. Marami dun ay math. Yung problem solving. Kaya kayo, talagang tuunan ninyo yung pansin ang math ninyo, science. Yan. Math, science. Yan ang mga dyan sa... Tsaka yung... analysis. I-analyze mo yung mga... drawing doon. Kung anong kasunod. Yan on. Hindi na kita nakakain. Kita kwento ng kwento. Ngayon, madali na ang mag-aral sa mga kabataan. May Google na. Hindi na talaga sila na. Ako talagang laman ako ng National Library dyan sa Manila. Maski basa ko dun. Maski yung gula-gulanit na. Hindi na sa mata ko yun. Lahat yun, nadaan sa mata ko. Maski gula-gulanit na yung mga libro na yan. Mahilig akong magbasa. Gusto ko pati ang kining kong libro.
So, yun nga po ang kwento ng ating buhay. Buhay estudyante. Sarap naman ang pusit, oh. Hoy, hoy, nag-video ako. Ang sarap na aking kape. May coffee granules, tapos maraming Dati, ano yung pangalan ng ating ano? Gatas? Dati? Ano yung pangalan ng gatas natin? Gatas, ano pangalan? Ano? Nido pala. Yung kapatid ko, galing yun. Yung pangalawa, magaling din yung pangatlo. Yung dalawa kong kapatid na yun, nagkuha yun ng civil engineering, hindi lang nag-exam. Tapos sila ng civil engineering. At yung kapatid kong yan, si Titit, yung kasunod ko, ang bigay sa kanya ng COCOPED scholarship sa Mapua. Oh, magaling man din ang Mapua, School ng Engineering. Ngayon, nung nasa UE ako, sinamahan ko yan. Ituturo ko siya dun sa Mapua kung paano siya mapunta. Di sinamahan ko na, sakay kami ng jeep. Diyos ko. Nang kami ay dumaan na dun sa may tawag dun sa nadaan ka dyan sa may paganyan, no? Overpass gan tawag dun. Ang daming nangungublit sa kanya, yung nakublit siyang ganyan ng mga pulubi ron. Hindi mo maintindihan kung pulubi, sindikato yun. Nag-iyak! Sabi daw, Ate Lani, ayoko nang mag-aral dyan. Doon na lang sa inyo sa UE, ipa-enroll mo ako. Ay sabi ko, yan ang bigay sa iyong scholarship ng COCOPED. Ayan ang mahalin mo, yung Mapua na yan. Diyos ko po ka. Ay, iyak na iyak, takot na takot, nangingilig. Ay, bakit bagay ako, hinawakan ako nung nandun sa overpass na tao, nakakatakot. Doon ako madaan araw-araw. Oo, doon ka madaan. Ay, di. Iyak. Ang ginawa ko, pinakausap ko doon sa pinakiusap ko. Sabi ko, sir, bawat isang school, may COCOPED coordinator. Hindi naman sa pagyabang favorite ako ng COCOPED coordinator ng University of the East. Ang pangalan nun ay Mr. Ben or Bienvenido Tado Jr. Ay favorite ako nun. At ako'y masipag baga mag-aral. Ay, ang bituay. Pinangaralan ako at saka yung kapatid ko na iba daw ang pag-iisip namin. Bakit daw ayaw namin doon? Samantalang ang ganda daw ng engineering doon. At yun daw ang bigay ng COCOPED. Ba't daw ganun ang pag-iisip? Kinuwento ko na ganun po, ganun. Ay siya, hindi ako tinulungan at medyo yung nasermonan pa kami. Hindi kami natulungan. Ayaw niya na ganun kami. So, ang ending, ginawa ng paraan, doon na lang ini-enroll sa Enverga University sa Lucena. Ibinalik dito sa Quezon. Talagang takot na takot doon. Biruin ka yun. Sa bagay, babae siya ay. Hindi ko naman pwedeng araw-araw ay samahat nag-aaral din ako. So, doon sa Lucena, magkasama sila ng kapatid kong lalaki. Doon sila nag-aaral ng engineering. Magaling yung dalawa kong kapatid na yon. Takot lang mag-exam. Takot mag-exam.
Ako naman, sa awa ng Diyos, gustuhin mag-exam. Gustuhin ko. Pero, bago mag-exam, I see to it na ako'y lagi na lang prepared, nag-review. Nang ina-review ko, dictionary, at saka algebra. Yan. Mga basic, ina-review ko yan. Lalo na yung problem solving, at alam kong yun ay malabas. Mahilig ako sa pag-review bago mag-exam. Tapos, sigurado kung ako'y busog para hindi ako nahihilo sa pag-exam. At saka nakapagdasal. Hindi ko inaalis sa buhay ko yung pagdasal. Yan. Kaya mga kabataan ngayon, maganda ang kanilang sitwasyon ngayon. Kailangan lang talaga ay may determinasyon ka. Gawa ng kung wala kang determinasyon, wala kang apuntahan. Magasisi kapag matanda ka na at hindi ka nakatapos. Ako nga noon na nanggasisi ako nang ako'y hindi nagdiretso ng trabaho sa gobyerno. Gawa ng kung napaaga ako ng trabaho sa gobyerno, magiging matagal ang aking serbisyo. Magiging medyo malaki ang hila ng pensyon mo. Ang ganda. Nagkaroon ng pag-itan. Maganda talaga magtrabaho ka na may sweldo. Hindi yung ikaw ay may sariling negosyo, wala kang fallback. Pag ikaw ay hindi talaga mayaman na pag nalugi yung negosyo mo, wala na. Kaya nga talaga ikaw ay nagtatrabaho. May sweldo. Ang sarap nito, oh. Gawa ng asawa ko. Beef tapa. Juicy pa rin siya, oh. Hindi siya dry. Ito yung longganisa niya. Ang sarap. Homemade ito. Gawa talaga niya. Alam mo yung longganisa yung nabili mo, hindi mo alam kung anong mga nakalaman dun. Yung longganisa lukban, may lamang oregano yon. Oregano yung herbal na halaman. Pag minsan yung oregano, na yung sikmura ko. Pag yung sobrang amoy ng oregano. Ang sarap nitong ko, kape. Madami siyang nido. Favorite ko ba yung nido? Yan, birch tree nido yan. Hindi ko gusto yung isa. Ayaw kong sabihin yung pangalan. Matamis yung isa. Yung birch tree, hindi matamis. Yung nido, hindi rin. Tapos na naman kita ng kwento, Hindi pa rin tapos kumain. Nakakatuwa ay